Welcome back to Primo TV guys. So for today's video, pakita ko na naman sa inyo kung anong meron sa labas. So yan na naman. Welcome back, Winter Wonderland. So winter na naman. So yung palang mga ano rito, na ang season pala rito sa Finland is winter, spring, winter, post-winter, pre-winter, and winter all the way. So, di ba? So for today's video, magluto na tayo ng dinuguan natin na na-mention ko nung previous video ko. And before that, gusto ko ipakita sa inyo itong setup ng bahay ko ngayon. No? Tingnan nyo kung anong meron na rito. Meron na tayong malaking TV. And siyempre, ito yung setup nating laptop natin before. Ito yung TV na, alam mo naman, dito kasi mga pinapamigay lang nila yung mga ano nila, mga gamit nila. And look at this. Meron na akong dining table. May apat na chair pa yan. So mahaba siya. Lahat yan pinamigay lang, kinuha ko lang. So ang puhunan ko lang dyan lahat is bit-bit. Siyempre, binit-bit ko lang sila lahat. Yan lang yan. So yeah, let's go. Luto na tayo ng dinuguang nagmamantika. Laters. So okay, simulan na natin pagluluto, no? Bawang, sibuyas, luya. Set aside natin. Sunod naman, sibuyas na puti at sibuyas na pula. Kumain lang natin siya ng pa-strips. Ready na, panggisa natin. Meron tayong bay leaves. Meron tayong crushed pepper. Baboy natin, ready na. Nahiwa ko na. At kung napanood nyo yung last na video ko, ito yung dugo na binili natin. Bali, dugo to ng baka. Nilagyan ko na siya ng suka tsaka sa asin. So yung suka is para hindi mamuo yung dugo. And yung asin is para may lasa na siya mamaya pag nilagay natin. Okay, so let's start to heat the pan. So once mainit na yung pan natin, pwede na natin ilagay yung pork natin. I like to start with the pork. Medyo gawin natin siyang crispy bago natin siya igisa. Igisa lang natin siya hanggang lumabas yung sarili niya mantika. So igigisa natin siya sa sarili niya mantika. Linyahan yan eh. So haluin lang natin ang haluin, no, para ma-toast equally both sides ng mga pork natin. Pero medyo mahina pa yung apoy natin. So nakatodo na yan, natin ko lang uminit. Hintayin lang natin siyang uminit ng todo. So continuous halo lang tayo hanggang sa totally ma-toast lahat sila. Pero kasi medyo marami to, dami ko kasing binili. Mahigit 1 kilo to. I think mga 1 kilo tong inano ko kasi ginamit ko na yung ibang part ng baboy sa ibang dish. So for this one, mga 1 kilo to. Mga ilang araw ko ulam to. Baka mga 1 week kong ulam to kasi ako lang mag-isa. As you can see, no, nag-start na siyang maluto. Nag-start na siyang lumabas yung tubig niya. So hintayin lang natin talagang lumabas lahat ng tubig niya and yung mantika niya para tuloy-tuloy na yung gisa natin dyan. So yun na nga, no, nag-start na siya magmantika. So medyo to-toast din lang natin siya. Then set aside natin para magisa naman natin yung mga panggisa natin, sibuyas, bawang, luya. Haluin lang natin ng haluin para pantay yung pagkaka-toast niya. Maganda kalalabasan nito kapag medyo brownish na lahat yung baboy natin. Continuous lang tayo sa paghalo natin hanggang sa lumabas na lahat yan. Nakikita ko na medyo may mga nagba-brown na dun sa ano, may mga natotoast na side na ng baboy. Palabasin pa natin mantika niya. Alright, as you can see, no, toasted na yung karamihan ng part nung ano, nung pork natin. So once okay na to, if you think na medyo okay na siya, ako parang okay na sa akin to. And look at the oil, oh, talagang nag-drain lahat yung karamihan ng mantika niya kasi nga itong part ng pork natin is liempo. So expected na taba laman kaya ganito. So i-set aside ko muna siya. Oh, di ba? Huwag na natin bawasan yung mantika, maganda yan para diretso stroke agad. Diretso sa utak agad yung mga ano yan, mga cholesterol niyan. Isang aneurysm lang, solve na lahat, di ba? Hindi, joke lang. Okay lang yan. Kasi lalagyan naman natin yan mamaya ng tubig. Malilesin yung mantika natin yan. Okay, so set aside natin. Then, start tayong maggisa. And I'd like to start with the ginger. Start tayong ginger para mabango agad. Yung aromatics niya is talagang amoy na natin. Tuloy lang natin ang gisa.
Then after mga ilang seconds, pwede natin ilagay yung ano natin, sibuyas muna. Ayoko pa kasi ilagay yung bawang kasi mabilis siya ma-toast. So kapag na-toast siya, until magigisa pa tayo gigisa pa kasi natin yung ano, yung baboy. So yung bawang natin is talagang mata-toast siya totally kapag medyo inuna-una natin siya. Antayin lang natin mag-translucent yung sibuyas natin. Pag nag-translucent siya, pwede na natin ilagay yung ano, bawang natin. I think pwede na yan. Then that's the time na pwede na natin ilagay yung bawang natin. Ilagay natin lahat ng bawang. Depende sa inyo kung gaano karaming bawang, gaano karaming luya, sibuyas. Pero syempre, mas marami yan. Magiging mas malasa yan. So, halo lang tayo ng halo. Yung aromatics niya. Bango na, bango. Bango dito sa loob ng bahay namin. Amoy karinderya na. Okay, so pwede na yan kasi nga ito-toast pa natin siya. I mean, igigisa pa natin siya kasama yung baboy natin. So, ibalik na natin yung baboy natin. Oh, look at that. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Pati lahat ng mantika na yan. Sige, sama-sama na yan. Okay, so, tignan nyo. Oh, di ba? So, kanina, kung medyo na-toast na yung bawang natin, tapos iluluto pa natin ng ganito, most probably, masusunog na yung bawang natin. So, sakto-sakto lang to. Hanggang sa maging brown yung bawang natin, that's the time na pwede na tayo mag-add ng water. Add tayo ng water, then pwede na natin siyang timplahan. Pero actually, habang nagigisa ako dito ngayon, pwede ko na siyang lagyan ng patis. So, patis, tansya-tansya lang para magkaroon na ng lasa yung pork natin habang ginigisa natin. And at the same time, pwede na rin siya natin lagyan ng pepper para lahat ng lasa is kumapit na dun sa pork natin. So paglagay na natin ng mga dugo natin, malasa na talaga yung baboy natin. And sabi ko nga, di ba, nilagyan ko na ng asin yung ano natin, yung baboy natin. I mean, yung dugo natin, nilagyan ko na ng asin. So, imagine niyo yung magiging ano niya, lasa niya. Malasa na yung pork, may lasa na yung dugo. Perfect, di ba? So, ayan, gisa lang natin siya hanggang gusto niyo igisa. Pero ako mga 5 to 10 minutes lang. Balikan natin. And habang nagigisa tayo, pwede na rin natin ilagay yung bay leaves natin. Depende sa inyo kung gano'ng karami. Okay na sa akin yan. Pampadagdag ng aroma yan. Diba? Swabing-swabe na itsura niya. Oh. Kita nyo naman, diba? At this moment, hindi mo makikitang toasted na yung garlic mo. Sasabay lang siya, mag-golden brown siya. Sasabay nung pagkahalo-halo nung ano mo, nung panggisa mo, nakakapit na dun sa loob ng pork natin. And syempre, wag natin kakalimutan yung pangpalasa natin. Magic sarap. Kung mapaalat man siya, pwede naman tayo mag-adjust dun sa sa water na i-add natin mamaya. And sugar para Goldilocks style yung yung lasa niya talaga. So gisa lang natin siya. Kita nyo, ang ganda na ng pagka-brown ng pork natin. So while we are waiting, tignan natin yung labas. Tignan nyo kung ano itsura ng labas na naman. Nag-snow na naman. Diba na wala na yan noong nakaraan? So ngayon, may snow na naman. At ang lamig-lamig na naman dyan sa labas. Okay, tignan nyo kung ano yung tsura na. Diba, ang ganda na. So paglagay mo yan, kasi medyo gagawin natin yung nagmamantikang dinuguan nga, ito yung dinuguan. As requested dun sa previous na previous na vlog natin. I think pwede ko na ilagay yung dugo rito, Malambot na tong pork natin, toasted. Naghalo-halo na yung aromatics natin. This is the time na pwede na natin ilagay yung, hindi siya pork blood, Bali beef blood talaga siya. So, lagay na natin siya. Para ma-adjust na natin yung lasa. Kita niyo yan. Beef blood pala to, hindi siya pork blood. So, we'll see kung anong difference niya mamaya sa lasa, kung anong gagamitin natin. Kung pork, syempre sa Pilipinas, sanay tayo sa pork, Yun ang laging ginagamit natin, Pero dito kasi wala naman ako makitang pork, so beef lang yung available. And buti nga may ganito, So, let's see, So, hintayin natin siyang kumulo. Balikan natin. Actually, let's keep on stirring kasi nagbubuo yung dugo niya. Wow, medyo thick yung natin. Isang dugo lang to, siguro about like, ito siya actually, Diba, nakita niyo to sa last vlog ko. Ito yung binili ko. So, 500 liters lang siya. Konti nga lang to Technically, konti lang talaga siya. Pero yan na siya, I think we are going to add konting water kasi nag-dry na siya agad. Pero yan naman talaga yung gusto natin mangyari, yung dry. Pero, lutuin muna natin dugo. Then, we can just put a small amount of water. Konti lang muna. Konti lang. Tignan natin kung
kung thick pa rin siya. Kung thick pa rin siya, then yun naman gusto natin. So, why not, di ba? Pero syempre, gusto pa nating palambutin konti yung baboy. Mga yun nga, mga ano to, mga ilang araw kong pagkain to. So, medyo dadagdagan ko na talaga siya ng water. Tapos, adjust na lang tayo ng flavor niya mamaya. Pakuluin muna natin. So, tingnan natin kung anong flavor niya mamaya. Sabay na rin yung pagpapalambot dun sa ng todo, dun sa pork natin. So, balikan natin siya mamaya. So, while we are waiting, chop na natin yung chili natin. Lagay natin lahat to. Para swabing-swabe lang talaga yung lasa niya. Maanghang. Gusto natin maanghang. Sa iba, hindi. So, depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. So, ako, kahit ano lang, walang problema sa akin. Yun, oh. Ganda na, oh. Diba? Yan yung hinahanap natin texture. Pero, syempre, patutuyan ko pa to ng konti. Nagmamantika talaga. And, shoutout nga pala dyan sa Iloilo, no? Yung mga taga-barangay Tikdalan. Malapit na yung fiesta. So, sigurado na naman yung mga dinuguan dyan. Bisperas, dinuguan, alam na. So, tirahin na yan. Baka tirahin pa ng iba. Hindi to masabaw, hindi katulad ng luto nyo. But anyway, masarap pa rin talaga sila. Alright, so I think it's the right time para ilagay na natin yung sili natin. Para yung aroma niya is kumapit na rin dito. And yung anghang niya is mag-distribute na rin sa dinuguan natin. Lagay muna natin buo, no? Takpan natin para hindi makita. Secret lang. Nice. Yan na siya. Dry na siya. So, patuyuin pa natin siya konti. Gusto ko yung talaga yung tuyo. Yung nagmamantika. Para alam mo yung sauce niya, hindi natin higupin. Isasahog lang natin dun sa rice natin. So, eto na nga, no? Maluluto na yung dinuguan ko. Pero, hindi pa pala ako nakasaing. So, nagsaing muna ako sandali habang pinapatuyo ko to. So, tingnan nyo naman kung anong tsura nito. Tikman na natin kung anong lasa niya. Para makapag-adjust na tayo. Sarap na ng lasa niya. Pero gusto ko rito kasi medyo maalat-alat. So, dadagdagan ko siya ng patis. Tapos, maasim-asim. Dadagdagan ko rin siya ng suka. So, huwag muna natin haluin pagkalagay natin ng suka. Siyempre, lagyan na rin natin siya ng pang-stabilize ng lasa. Konting sugar. Hindi talaga ako naglalagay ng white sugar kasi nilalagay ko talaga dito brown or washed sugar. Pero dahil nga, eto lang meron dito at hindi ko nakakita kung meron gano'n. Okay na yan. So, antayin lang natin siyang kumulo ulit after mga 2 minutes. Pwede natin haluin. So, yun na nga, nakalipas na ilang minuto. Pero I think pwede na tong ganito, no? Ano sa tingin niyo? Okay na ba sa inyo? Tikman nga uli natin kung ano ang lasa niya. Pero mas gusto ko yung nagmamantika pa talaga eh. So, lulutuin ko pa ito ng mga ilang minuto pa. Pero titikman ko muna. Tapos tikman natin, no? Yung dugo yung tikman natin. Okay na siya. Tikman natin yung baboy kung malambot na. Ayos. Maasim-asim na maalat-alat. Na malalasahan mo yung medyo matamis dahil nga may sugar. Stabilizer natin. Tapos, yung spicy niya, yung spiciness niya is nandoon. So, mukhang tataob na naman kaldero nito mamaya. So, few more minutes pa. Gusto ko yung medyo nagmamantika na talaga. Okay, so, I think okay na to. You know, kita nyo? Kita nyo, ayan ay mantika sa gilid. Nagmamantika na siya. Yeah, I think pwede na to. Okay na sa akin to. Pero siguro sa iba, pwede pa yung patuyuan. Pwede pa patuyuan to yan. Ayun na yung mantika niya talaga lumalabas na siya. So, success. Success tayo dito sa trip nating dinuguan sa Finland. So, tikman ko lang uli, no? Solid na solid to. Nako. Yari na naman kaldero sa akin ito. By the way, patayin ko muna. Yung dugo is, sabi ko, di ba, beef ang ginamit natin. Technically, halos wala naman siyang difference. Pero, I think medyo mas thick lang siya pag naluto. So, yun lang yung difference niya. Sa lasa, hindi siya ganun hindi mo mararamdaman na baka siya. Hindi mo madidistinguish na pagkakaiba nila dun sa beef. Pero, makikita mo siya sa texture, medyo thick talaga siya kapag niluto mo. Hindi katulad dun sa sa dugo ng baboy na parang nagtutubig-tubig siya konti. Ito talagang thick siya. Pero, depende sa trip mo. Kung gusto mo masabaw, dagdagan mo tubig. Kung gusto mong patuyuan mo. Ito, sa akin, okay na to. Goods!